pang bakal lang ang inakalang laman. Pero meron palang bilyong-bilyong piso ng hinihinalang shabu. Nabisto po yan sa Manila International Container Port sa kabila ng inihalong tapa para sana hindi maamoy ng mga canine o aso. Muntik din itong lumusot sa mga x-ray dahil sa kakaibang diskarte ng pagbalot dito. Kung paano nagkabistuhan, alamin sa aking pagtutok. Ganito karami ang nasabat na shabu sa Manila International Container Port o MICP ng ilatag kanina para ipresenta sa media. Galing Mexico ang nasa 323 kilos ng shabu. This operation is a joint collaboration between Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, the PAOK, and the PNP. A total of 1,109 packs of shabu were found with an aggregated weight of 323.184 kilograms with a standard price valuation of 2.19 billion pesos. Ayon sa Bureau of Customs, pumasok ang kontrabando sa MICP noong huling linggo ng Pebrero at natunugan nilang kahinahinala ang laman nito dahil bukod sa may pauna ng timbre sa kanila ukol sa shipment na ito, inabandona at questionable rin nila ang papeles nito. Dalawa yung kanyang bill of lading. There are two shippers from Mexico on this cargo. So it's Logistica Integral Aduana Mima from Mexico and IME Express Logistics. So with those two shippers, it's already by our profilers that we doubt on the content of this container. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group at PIDEA, inihalo ang shabu shipment sa beef jerky o tinapang karne ng baka para hindi ito basta maamoy ng K9. Balot din daw ng carbon paper at foil ang shabu na bagong estilo ng packaging para hindi ito ma-detect ayon sa mga otoridad. Based on observation sa X-ray, the carbon paper and the foil may have effect on the X-ray reading because based on the initial X-ray test, only two of the packages indicated crystals inside. All others are muddled ang image niya. Carbon is usually used to deflect the image of X-ray machines in all customs ports. High-tech na po yung mga X-ray natin. Every container passes through the risk management of parameters wherein pag high risk po siya, dadaan po siya sa X-ray. Ayon sa PNP, kung hindi ito nasabat, sa Luzon daw ibabagsak ang illegal na droga. The intelligence packet of course started from Calabarzon because the informant is from Calabarzon. So with the distribution, of course, it is intended within region, within Luzon. Nagtagal daw ng 7 buwan bago nabuksan ang container van dahil sa pag-iingat para tiyaking tama ang proseso. Wala pang container number. Later on, saka pa lang nag-build up yung case na ma-identify. Hindi naman readily na binibigay kagad yun. I cannot give the details what has happened for 7 months. It's not a sign of negligence or inefficiency, but rather it's an effort really to ascertain everything. Tukoy na ng Bureau of Customs at PNP ang consignee. Nakapangalan ito sa isang sales bit within OPC. Kung lehitimo ito o hindi, iyan ang patuloy na inaalam ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.